Sinimulan na ang raffle ng mga titulo ng lupa para sa mga farmer beneficiary ng Hacienda Luisita. May news to go si Marisol Abdurrahman live. Marisol. Hawi, eksaktong alas 9 nga kanina nang umpisahan nga itong raffle para ipamahagi nga itong pinakamatagal na panahon na rin inaasam-asam ng mga magsasaka nga dito sa Hacienda Luisita. At alam mo, Hawi, talagang saksi nga tayo dito kung gaano kasaya ang mga farmer na unang nakatanggap nga ng mga titulo. Bagamat hindi pa nga nila talaga nahahawakan ang kanilang mga titulo. No? Pero simula po sa araw na ito, nang mabunot po ang kanilang pangalan at mabigyan na sila ng eksaktong lokasyon ng kanilang lupa, ay finally masasabi na nga na pagmamayari na nga nila ang kanilang mga lupa. Bagamat hindi pa nakasaad kung magkano talagang kanilang amortization ayon sa Department of Agrarian Reform, napakababa lamang daw ito at talaga namang kayang-kaya ho ng ating mga kababayan. Alam mo, Hawi, pinag-uusapan dito ang nasa 6,000 na beneficiary. Ito po yung dumaan sa masusing proseso na isinagawa po ng Department of Agrarian Reform sa dami po ng mga beneficiary nitong lupa nga, no. Pinag-uusapan po natin dito ang 4,100 hectares po na lupain ng Hacienda Luisita, dahil ang 4,000 hectares nito, Hawi, ay tinatawag po na common area. Ito yung gagamitin ng lahat. Gagamitin ho ito para sa kalsada, sa lagoon, sa mga access road po na magagamit rin ho ng ating mga beneficiary. Ang nagiging proseso dito, Hawi, alam mo, pinaliwanag nga sa atin ng DAR kung bakit kailangan nilang isagawa ang raffle, dahil ito raw ang kilalang naiisip na mas pinaka-transparent at pinaka-fair po para sa lahat ng beneficiary. Dahil hindi naman ho nangangahulugan na porke sino ang mga nasa posisyon na o sino yung mga namumuno sa mga organisasyon na nakapaglaban ay yan na mabibigyan ng pabor. Hawi, kasi ito, alam mo, itong 4,100 na hektarya para sa kalaman na rin ng ating mga kababayan, dinistribute po ito, pinaghiwa-hiwalay ho ito para ang bawat beneficiaryo ay makakatanggap po ng 6,600 square meter. At yan po ay sa raffle po, doon ho nakalagay ang pangalan ng beneficiaryo at doon din nakalagay o naka-indicate kung saan specifically ang kanyang location doon sa lupa. Merong mga nag-manifest dito na pinagbigyan naman po ng DAR, tulad na lamang halimbawa ng mga magkakamag-anak, kung gusto po nilang magkakatabi ang kanilang lupa, pinagbigyan po sila. So maliban po sa mga individual ng pangalan na nabubunot dito, meron din po mga nabubunot sa raffle na grupo. Ito yung mga magkakamag-anak nga po na nag-signify ng kanilang intensyon na magkakatabi po sila. Inaasahan, Hawi, na sa loob lamang 2 araw ay may mapamamahagi na po ang nasa 646 po na mga beneficiaryo po dito sa Barangay Kutkut pa lamang. We are talking here of 10 barangays na mga beneficiaryo. So hopefully daw, according to DAR, ang kanilang target by August 12, natatapos na po nila ito lahat at naibibigay na po ang titulo po dito sa ating mga beneficiaryo. Siyempre, Hawi, tuwang-tuwa siyempre itong ating mga kababayan dito, karamihan nga daw sa kanila ay mga bata pa lamang, dito na nga raw nagtatrabaho. At itong araw ang kanilang pinakaasam-asam na finally, mapunta na nga or maging kanila na nga ang pagmamayari ng lupang matagal na panahon na nilang sinasaka. Ilan nga sa kanila ay nawala na raw ng pag-asa, pero nung finally nga ay paboran nga ng Korte Suprema ang desisyon noong 2011, nabahayan po sila ng pag-asa. Bagamat matagal-tagal na panahon daw ang kanilang hinintay bago finally dumating ang araw na ito na talagang may pamamahagi na ang mga lupa, kumbaga napawi naman daw ang haba ng panahon ng kanilang pagkikipaglaban. So inaasahan na maghapon or hanggang mamaya alas 5 pa po itong distribution, at kung hindi matapos, itutuloy muli ito bukas at sunod-sunod na ho itong pupunta sila sa mga barangay para ipamahagi pa ang mga lupangang ito sa lupang mga beneficiaryo. Hawi? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.